Chinek natin yung battery, hindi naman nagkakaroon ng problema. Yung stator, hindi naman nagkaroon ng problema. At regulator. So, ang problema lang talaga, wiring. Kaso, ito ang problema mga katropa. Nakabili si sir ng regulator na hindi naman ito yung pinaka problema. Wiring lang talaga. So, nagkakalagay ito ng 1.7. Ito mga katropa. Pero may nabili siyang regulator, genuine din, na nagkakahalaga ng 2,000. O, diba? Solid. Kita nyo naman yan, kargado tayo ngayon. Mag-home service tayo mga katropa dito sa Mendez, Cavite. So medyo malapit na ito sa Tagaytay. Ang aayusan nating motor mga katropa is Sniper 150. Ito yung madalas na issue kapag medyo matagal na yung unit. So yung mga katropa, paakyat na tayo ng Mendez. Dito kakanan tayo mga popsicle na katrops. Okay. Ayan o, Mendez Muñoz. So, nasa Mendez na tayo mga katropa. Maligayang pagdating Mendez Muñoz. Kanan, diretso. Sir, pwede magtanong? Saan ba na yung Panungyan 1? Ito? Ito pala, ito pala. Ito na to? Oo, sila inaanap mo. Baka yun. Ay! Ha? Dito? Ayan. Nakarating tayo mga katropa. So susubukan man natin paandarin tong motor ni sir. Kung ano yung makikita natin. So wala naman siyang check engine. Yun yung pinakita sa video. Namamatay-patay. Oo. Nagkumukurap yung headlight. Ito. So yan. Nagpalit na kami ng ano ng radiator, ng regulator. Wala pa rin. Ganun pa. Okay nang una pero bumalik din Oo. Tapos, after nun, ano pa? Doon. Tinignan na rin yung gilid ko. Yung stator. Stator, okay naman. Tiningnan lang, walang testing. Wala. Wala naman, binuksan lang. Binuksan lang. Tinignan ko, sunog. Hindi naman lumalabas yung check engine. Lumalabas, 96. Ah, 96. Tapos, minsan, nag-15. Ah, 15. Tapos, nag-12, yung tatlong yun. Ah, okay. Sige. So, yung mga katropa, narinig naman kay sir kung ano yung problema dito sa kanyang motor. Lumalabas yung check engine 96, 12 at 15. Okay. So una nating aalamin dito mga katropa yung kanyang battery. So check muna natin, babasahan natin ang reading kung ilang voltahe habang umaandar yung motor. Tapos pangalawa, i-check natin yung regulator kung accurate yung voltahe na nilalabas nito. Tapos i-check natin yung resistance ng kanyang stator. So, pwede kasing hindi nakikita ng sunog pero yung resistance medyo mataas na. So kailangan natin babasahan natin ng multimeter para accurate yung ating pagdo-troubleshoot. So ang gagawin natin mga katropa, babaklasin natin yung kaha at ipapakita ko sa inyo kung paano mag-troubleshoot. So tara. So ito mga katropa, nung binaklas natin yung harap panel, ito siya yung mga wiring. So isa rin to sa mga dahilan kung bakit yung ating kuryente is hindi nakakadaloy ng buo dahil sa mga itong wiring connection. Okay, so ayusin na lang natin to siguro mamaya.
Hihinangin natin lahat ng mga connection. Tapos yung mga wire na yan, lilinisin natin. Sa itong mga relay na to, iligpit natin sa pinaka safe na area dito sa harap ng motor. Bago natin bubuksan yung left crankcase dito sa Sniper 150, magko-troubleshoot muna tayo dito sa dalawang wire ng stator. So yung linya ng stator, dito natin makikita sa left side. Ito siya mga katropa. Yung dalawang white wire na malalaki. So may isang wire dito na maliit at pink, hindi ito. So itong dalawang wire na ito mga katropa. So ang gagawin nyo, para matesting yung stator kung sunog or mataas yung resistance, aalisin nyo muna dito sa pagkakasakit. Yan. So sa pagtesting ng stator mga katropa sa Sniper 150 or kahit anong motor basta full wave, ganito yung gagawin nyo mga katropa. Sa dalawang wire galing sa stator mga katropa, ito yun, okay, ito siya. Yung dalawang wire na galing stator, ito siya mga katropa. Tapos yung kabila, ito naman ipapuntang regulator. Ang gagawin natin mga katropa para malaman natin kung may sunog or wala yung stator, kahit hindi natin binubuksan yung crankcase, ganito. Ito yung unang step. Yung clip ng ating test light dito sa baba natin ilagay, okay? Tapos yung ating probe dito sa taas. Ay, wait lang mga katropa. Ayan, dito. So isabit natin siya para makita nyo. Okay. Ayan. Okay. So dapat pag push start natin or pag kick dito sa motor, iilaw tong ating test light. Iilaw dapat. Pag hindi umilaw, ibig sabihin may problema yung coil or either mahina yung resistance or sunog yung kanyang coil. So gagawin yung mga tropa, kick natin or isususin natin yung motor. So pwede naman kick start, pero dito sa ating proseso push start. Okay, so ayan, naka-on na yung panel gauge mga katropa. Tapos sabay push start na natin. So dapat iilaw yung ating test light pag walang problema yung kanyang stator. Okay lang mga katropa kasi dito nakasagad. Ayan. Okay, so ayan mga katropa. Start natin. Ayan. Kita nyo naman, umiilaw, di ba? Okay. So pangalawang testing mga katropa, ibig sabihin walang problema yung kanyang stator kasi umiilaw yung test light. So pangalawang testing para ma-confirm talaga natin na walang problema, yung ating probe ng test light, pwede natin ilagay sa battery ng negative o kaya body chassis. So sa case natin mga katropa, dito natin ilalagay sa body ground ng ating motor. Kita mo? Dito. So dito. So dapat pag push start natin, hindi iilaw yung test light. So tandaan nyo mga katropa, naka-on pa rin yung ating motor, nakasusi. And then ipa-push start natin. So dapat hindi iilaw ha. Hindi iilaw mga katropa. Push start natin. And so ibig sabihin walang problema yung kanyang stator kahit hindi pa natin nababaklas ito. Okay? Kasi kung mayroong problema yung mga katropa, sa pag-testing natin unang testing natin dito sa side na to, sa gatong testing, magkakaroon ng ilaw yung test light pero hindi siya tutuloy. Pag iilaw tapos mamamatay kahit nakadiin pa tayo sa push start. Ganun yung may problema sa stator. Pwedeng mahina yung resistance or mataas o kaya naman sunog yung kanyang coil. Okay? So pangalawang testing natin mga katropa, kasi natapos na natin yung stator, dito tayo sa regulator mga katropa. Ayan. So inalis natin. So paano nga ba ito itestingin ng manual na walang gamit-gamit na device? Ayan. So gagamitan natin mga katropa ng wire. Ito yung ating pin position. So medyo maingay lang mga katropa kasi nasa tabi tayo ng kalsada. So dito sa ating pin, ito yung dalawang pin na ito mga katropa sa regulator. Ito yung supply ng ating stator. Okay? Input ito mga katropa, input. So saan
ito makikita sa ating motor na sniper. Ito siya. Okay, dito yan nakakonect mga katropa. Okay. Tapos yung kaliwa naman, ito yung positive. Dito nakakonect yung ating starter motor at ating battery. Tapos dito sa pinakakanan, ito yung negative. Input to mga katropa. Input to. Tapos dito sa kaliwa, output. Okay. So ang gagawin dito mga katropa para ma-confirm natin kung may problema ba yung regulator o wala. So gamitan natin ng tatlong socket na ganito. Okay. So dito, lalagyan natin sa baba ng socket. Ayan. Socket wire. Tapos dito rin sa baba, lalagyan natin. Ayan. Okay. Tapos yung isa sa pinakakaliwa. Pinakakanan, sorry. Kanan. Okay, ayan. Kasi bakit natin ito testing? Mamaya kasi may mga nabibili kayong bagong regulator tapos sira pala. Okay? So sayang naman yung bili nyo ng regulator tapos binigay sa inyo sira. Okay, so yan mga katropa. Okay. Ayan. So itong pinakakaliwa hindi natin lalagyan kasi dyan tayo magde-testing sa test light. So ang gagawin natin mga katropa, balatan natin itong mga wire na to. Sa mga gusto mag-testing ng regulator manually, sundan nyo ito mga katropa. Lalo na kung nagkakaroon kayo ng error 46 sa Sniper 150, ito yung gawin nyo mga katropa. Error 46, madalas yan sa Sniper 150. So itong dalawa sa baba mga katropa, itong dalawa, pagsamahin na natin yan. Tapos ilagay natin sa positive ng battery. Tapos itong bandang kanan, ilagay natin sa negative ng battery. So syempre kukunin natin yung battery mga katropa. Okay. So yung pinakakanan sa taas mga katropa, nasa negative side yan ng battery natin kinonect. Tapos yung dalawang baba dito sa ating regulator na pin, pinusama natin tapos nilagay natin sa positive side ng ating battery. Tapos dito sa pinakakaliwa, dapat pag nag-test light tayo, iilaw yan. Okay, so gagawin natin mga katropa, yung ating crocodile ng ating test light, ilagay natin sa negative ng ating battery. So ayan. So dapat pag tinesting natin itong pinakakaliwa na to, umiilaw yung ating test light. Yan, so umilaw. Okay. Yan. So ibig sabihin, goods to mga katropa. Pero hindi pa dito nagtatapos yung ating pag-testing. May isa pa tayong gagawin. So dahil walang problema yung unang testing natin, yung dalawang wire sa baba, alisin natin. Tapos isang wire ilagay natin sa positive ng regulator. Okay. Yan, nalipat ko na mga katropa. So dapat itong baba, yung dalawang baba na yun mga katropa, hindi iilaw. Okay. Pag tinesting natin mga katropa ng test light, dapat hindi iilaw. Yung ating crocodile clip sa test light, naka-negative pa rin yan. So dapat hindi iilaw ito mga katropa. Okay, so goods, walang problema. So walang problema. Okay, so wala naman sira yung kanyang regulator. Tapos after nito, babasahan na lang natin ng reading. Gagamitan natin ng multimeter mga katropa para accurate yung ating testing kung nasa tama yung kanyang pagbibigay ng kuryente papuntang battery. Okay, so tara, let's go. So dito mga katropa, may check tayo dito sa kanyang connection ng regulator. So dapat hindi ito naka twist, dapat nakahinang ito mga katropa. So titingnan natin ito mga katropa kung hininang nila. Yes. Ito yung pinaka-importante mga katropa sa ating pag-wiring. Dapat nakahinang po talaga. Okay? Hinang mga popsi. Kasi po pwedeng magkalasan yung ating wirings kapag hindi nakahinang. Pagdating sa vibration,
Ayan. Tapos nalulubak. Bumubuka talaga yung wiring. O, ayan mga katropa. So, kita nyo naman. Nakatap. Okay. So, ayusin natin ito mga katropa. Hihinangin natin yan. Tapos yung mga wires na mga tropa, ito. Ano sir? Hindi nyo na makikita yan mamaya. Nakatago yan. Siyempre, nakatago. Nakaayos din. Itong relay na to, ito yung relay para sa blue water. So, dapat nakakonect to sa battery. Kaya na lang, pagbalikan mo na lang siya. Wala akong pera. Yun nga eh. Ang problema nga, wala nga ako 180. So, dapat Ay, wali na kami niya, kagabi lang. Kagabi lang. Kagabi. Kailan? Kagabi? Kagabi, katabi mo pa, nakita ko. Oo nga, pagkatapos nga, nag-iuli na kami. Ba't pa doon siya ba tayong game Sabado at Linggo ay napunta? Alam na nandito kayo. Ba't yun? Pag ano, pupunta ka dito, weekdays. Huwag yung Sabado at Linggo. Pero kaya niya eh. Puta, ako nadadali. Kahirap pa yung rin. Ay, hali ka rito. Bumili ka na ano, nababa. Ng cups, small. Sa baba? Oo. Wala mo nang bibigyan din sa baba. Magsimula, mag-try ka. Hindi yung agad-agad wala. Ito bayaran mo, wala namin dinalata na. Kapal na mukha ang putang naka-ano-ano kagad eh. Magpenge, mabilis, pag utos, pagal. So yung mga katropa, ito nga oh. So ito yung input ng ating relay. Ito yung pinaka main supply. Nakakonect dito sa accessories wire ng sniper. So Malit lang kung meron size 6. Oh, pero malit nga lang eh. So dahil mataas na watts yung ating blue water, mataas Size 6 o kaya size yung ating blue water mga katropa, mataas yung watts yan. Tapos yung pinaka main supply dito kumuha sa accessories line. Kaya pag start ng ating motor, sumasabay yung kurap ng ating auxiliary light, yung ating blue water. So dapat itong mga ganitong connection or linya nakakonect sa battery. Huwag kayo mag-tap dito mga katropa kasi magkakaroon talaga ng problema or pagbabagsak ng kuryente sa ating mga motorsiklo. Okay. So ayusin na lang natin ito mga katrops. Kita nyo naman nakalabas yung mga connection. Yun. Ayan. So ayusin natin yung lahat mga katropa para isang gawa na tayo dito. Now this way. Doon niya ay basa. Oh, basa. Sila natin. After nito, i-harness pa rin natin ito mga katropa. Lagyan natin mga katropa. Ang gidi niya. Nasa naman na... Hindi ko winalis to. Ayun. Yan ang mga sinasabi ko eh, sinog eh. Ito yung
connection galing sa battery papuntang susian. So kakaroon lang siya ng abo mga katropa yan. So ito yung dahilan kung bakit kumukurap-kurap din yung headlight. So yung galing battery papuntang susian, hindi na nakakadiretso yung buong kuryente dahil dito sa wire na to. Kung magpapakabit kayo ng mga wiring nyo, magpapa-install kayo, mas maigi yung mga kakilala nyo na. Yung hindi yung paglalaro ano pag eksperimentuhan nyo na yung mga motor ninyo. Pinutol kasi ito mga katropa tapos tinap lang. So ang mangyayari kasi nung katagalan, syempre yung wire bubuka yan. Kahit i-twist mo yan, kahit anong twist mo dyan mga katropa, katagalan bubuka talaga. So mangyayari maglulos, kaya yung mga kuryente natin hindi makakadaloy ng buo. So mas maigi talaga mga katropa, hinangin natin. So ito yung problema mga katropa sa mga wire na nagkakaroon ng mga grasa, nangingitim, hindi dumidikit yung ating lead. Kahit lagyan natin ng pandikit yan, hindi na talaga didikit. Ako na ako, sir. Tubig na ako. Biligan ko, piko. Biligan ko, Oh! Bakit yan? Sabi sa'yo, kararating lang eh. Pagod. Kasi mga katropa, direkta na lang natin. Hindi natin pinadaan ng bullet terminal kasi yung mga wire niya nagiging abo na mga katropa. Hindi na rin kumakapit yung ating lead. Kaya rekta na lang. Kasi dun sa kanina mga katropa, nung binaklas natin yung bullet terminal, yung wiring connection niya pala is iniikot-ikot lang. Kaya pala siya namamatayan. Kasi nga, pag naputol talaga to, itong wire na to, patay talaga yung makina. Tapos moto, dugtong lang yan sa Light na ilaw. Light mo to ba? Light mo to. Tapos sa YouTube ko, YouTube light modifier. Yung mga katropa, babasahan natin ang reading yung kanyang voltahe, yung kanyang battery. Kasi kanina, napansin natin habang pinapaandar natin yung motor, nagkaroon ng error 96. So, babasahan natin ang reading mga katropa. Bakit siya nagkakaroon ng error 96? So, start natin yung motor. Di nagkakarga. Ayun. Ay mga katropa oh. 12.6. So ganito mga katropa, may susubukan tayo dito. Aalisin natin itong battery. Okay. Inalis natin itong battery kapag umandar yung motor. Ibig sabihin, walang problema doon sa kanyang regulator. Ano? Ang may problema dito sa battery. Susubukan natin ito aalisin. Hindi natin papatayin yung motor. Aalisin natin ito. Ayan. So, aalisin natin itong battery. Pag hindi mamatay yung motor mga katropa, walang problema yung kanyang regulator. So hindi naman siya namamatay mga katropa. Ayan, so goods, walang problema. So babasahan natin to ng voltahe. Kung ilang volts ang nilalabas ito mga katropa. Itong kanyang wire. Kung umaangat ba to ng 14. So yung mga katropa, pumapalo siya ng 14 dito sa rekta sa regulator.
Kaya, ayan. Direkta to sa regulator mga katropa. Ha? Direkta ito. Ayan. Ilang baso ko yun natin? Kuha pala siya ng 14. Ilang baso ko ganito? Pero pag dinaan natin sa battery, yung ating supply mga katropa, ibabalik natin to. Ito, ibabalik dito sa kanyang battery. Nagkakaroon ng reading yung supply 12 lang. Buka natin lang natin. Balik natin. Dito, kukunan natin ang reading ulit. So ayan, 12. Ayan mga katropa, 12 lang talaga. Oh, kita nyo, 12 lang, nakarekta sa battery yan. So may problema rito mga katropa, yung battery, kaya nagkaka-error 96. Okay, so yung gagawin ni Pops dito, papalitan na lang. Kasi pag may problema kasi yung regulator natin mga katropa, once na binunot natin itong linya ng positive ng battery, namamatay yung ating motor pag may problema yung ating regulator. Dito sa case naman sa motor ni Pops, hindi na mamamatay yung motor. Alisin natin. So ibig sabihin, ang may problema dito is battery. Okay, goods yung kanyang regulator. So yung mga katropa, dahil may problema itong battery niya, yung kasabay ng battery na to, yung isang regulator. Yung isang regulator mga katropa, so i-check natin yun. Ito yung, baka ito yung naging dahilan bakit nasira yung kanyang battery. So ito siya. I-check natin to, baka may shorted dito mga katropa. Ayan. So pag-check, ganun pa rin katulad kanina. So dito, round. So, dapat itong dalawa, yan, pagkasamahin natin ulit. Tapos ilagay natin sa positive ng battery yung isa. Ayan. Tapos yung isa negative. Ay sir. I'm sure they'll just claim that the whole thing was accident. Wala nga pila po, tayo mo ay. Wala pa akong sticker, di ko na pagpagawa. Bayan pa. Pakita ko na lang. Dito. Okay. So dito. Okay naman. So babalik na rin natin yung sa unang test wala problema. Okay, so babalik na rin natin yung supply. Okay na yung class eh. Yan. Dito naman tayo sa kabila. Sa positive tayo maglalagay. Dapat walang babalik na kuryente dito. Whatever it is, nothing is 100% certain. So wala namang problema to pre. Goods pa to regulator mo na isa. Bueno, tayo. Oo. Ang problema is battery. So ang gagawin din mga katropa, isasalpa ko yung battery ko. Dilipat ko dito mga katropa, tapos magre-reading tayo. Hindi natin nga kung ano, para ma... So ito mga katropa, okay. So sign kami ng battery quantum. Pero ito yung akin. Dito sa akin. Ayan, sa kanya medyo malinis, sa akin medyo marumi. So ngayon, ito yung ating ilalagay. So susubukan natin kung papalo ba ng 14 yung reading Ilang ano yan? ng charging dito mga katropa. Ilang plastic to? Dalawa. Okay. Get it off your chest. So ayan, reading natin mga katropa. Your Honor, I ask you. Lagay natin sa DC. Tapos bago natin paano rin, kunan muna natin ng reading kung ilan.
12.6. Ayan, kita nyo ba? 12.6 mga katropa. Ayan. 12.8. Okay, 12.8. So, start natin. Start natin mga katropa. Ayan. So, dapat pumalo to ng 14. Hoy, hindi pa rin pumapalo mga katropa. 12.6. So, may problema dito. Yung galing regulator papuntang battery ang may problema na wiring. Okay. So, i-check natin yung fuse. Baka naman nagkakaroon ng problema. Ayan. So, confirm, hindi battery ang problema. Ay mga katropa, check muna natin bago tayo mag-desisyon. Okay. Check natin yung wiring. Same rin siya, katulad ng battery ni Pops. So, una natin i-check mga katropa yung kanyang fuse. Okay. Baka naman ayun, sunog. Ito yung cause kung bakit hindi nagkakarga. Putol ba? Lusaw na yan. Oo. Paano mo nasabi mo siya? Yung buzzer, pati ito lusaw. Yung paan yan, yung unang problema. Do you know what that is? It's a charger cable for myself. Additionally, it's the weapon you used when you murdered the victim. Is that right? Yes. Oh. Can you tell us exactly what happened that day? So ito mga katropa, nakita natin isang pinaka problema. As I said earlier, Nalusaw yung kanyang mga fuse. kill that boy Ayun oh, because I was changing my clothes in another room. lusaw mga katropa. Kita nyo ba? How about we try this now? Or medyo madilim. Lagyan natin ng backlight. Pagsam you and Hanya yun. Okay, ayun oh. Kumpara nyo dito sa ating bagong fuse. Okay, buo diba? Each other. Dito hindi. Sampakan natin ng She said there's a way. panibagong She fuse. removed all of her things. Came up with the idea of mutilating the body. Tapos basahan natin ng voltahe yung motor na to. Pagsam you. He told me to do it. When I killed the kid, I was so distressed. Then, start natin ulit mga katropa yung motor. Tapos, basahan natin ng voltahe mga katropa. Bago natin i-start mga katropa, kunan natin ng reading para may idea kayo. Lagyan natin sa DC yung ating multi-tester. Tapos yung positive probe sa positive ng battery. Tapos yung negative, yung black probe sa negative ng battery. So meron siyang 12.4 volts. Okay, so ipo-start natin mga katropa. Titingnan natin kung papalo na siya na ng 14. Okay. Ayan na. Boost na mga katropa. Ito na siya. Okay, 14 na siya mga katropa. 14.1. Parib nga ako sir, parib ako pasuyo. So, pumapalo sa sir, di ba? 14.3. Oh, good sa ito mga katropa sa charging ng Sniper 150. So, papaanda rin na natin ng konti. Minsan yung motor kasi na-train to. So ito na mga katropa yung ating finished installation tsaka troubleshooting dito sa Sniper 150. Okay, yung dating nagka-error 96 at bigla na lang namamatay yung motor. Nasolve natin yung problema at yung salabat-salabat ng wiring dito kanina. Ayan, nakita nyo naman kung ano yung itsura na ngayon. Tapos yung pinaka problema talaga ito mga katropa, yung tumitirik yung makina. Namamatayan siya ng motor.
Tapos nagkaka-error 96, error 12 at 15. Kaya siya nagkakaroon ng error dito kasi yung supply ng kuryente kinakapos dahil nga doon sa nagkaroon ng lusaw dito sa kanyang fuse at yung kanyang battery hindi pumapalo ng 14, kaya yung kuryente hindi na babato ng tama sa bawat sensor. Yun yung isang problema sa motor ni Sir. Tapos yung pangalawa, yung natitirikan siya mga katropa, bigla na lang tumitirik. Itong positive na to, okay? May connection ito mga katropa na dinugtong, hindi siya hininang, pero nung binaklas ko siya, nagkaroon ng corrosion at yung wire nagkakaabo-abo na. Tapos yung connection ay mahina na talaga. So yun yung dahilan kung bakit namamatayan si Sir ng motor pag natatagtag, lalo na yon. Okay? So tapos yung dito ka na mga katropa, yung sa labat na negative, ayan. Kita nyo naman kung ano na yung tsura ngayon. Tapos isa pa, yung ating blue water mga katropa, nagkaroon tayo ng panibagong linya, nilagyan natin ng socket para sakaling baklasin, plug and play na lang. Okay? Tapos last mga katrops, okay, yung ating wiring or harness sa ating busina, inayos na rin natin. Naglagay tayo ng harness para hindi magkagulo-gulo yung wiring. So ito mga katropa, naglagay din tayo ng fuse dito sa ating linya ng blue water. Okay, so dati kasi mga katropa, itong linya na to, linya ng blue water, dito lang kinabit sa accessories line. Tapos naglagay ng relay. So walang purpose yung relay dito sa blue water kasi nakakonect lang din yung relay sa accessories line. So dapat pag naglagay kayo ng relay, i-connect nyo sa battery mga katropa, tapos lagyan nyo yung fuse. At syempre yung wiring na gagawin nyo dapat nakahinang. At ang purpose ng fuse na to, sakali magkaroon ng problema yung ating wiring sa blue water, mag-contact sa ground, ito lang yung puputok. Okay? Hindi maapektuhan yung buong wiring harness ng ating motorsiklo na ginagawan. Tapos yung pinakalas mga katropa, check natin yung battery, hindi naman nagkakaroon ng problema. Yung stator hindi naman nagkaroon ng problema, at regulator. So ang problema lang talaga wiring. Kaso ito ang problema mga katropa, nakabili si Sir ng regulator na hindi naman ito sira, hindi naman ito yung pinaka problema, wiring lang talaga. So nagkakalagay ito ng 1.7 ito mga katropa, pero may nabili siyang regulator genuine din, nagkakahalaga ng 2,000. O diba, solid. Napagasto si Sir na hindi naman yung ito yung pinaka problema, wiring lang talaga. Kung sakali mag-test kayo, kailangan nyo lang ng troubleshooting na matindi. Alright, so yan mga katropa, tapos na tayo mag troubleshoot at mag-ayos ng buong wiring dito sa Sniper 150. Okay, ito testingin natin mga katropa. Ayan, so dating kumukurap-kurap yung headlight pag umaandar yung makina. Okay, subukan natin kung mayroon pa ba. Oh, mapapansin nyo yung panel gauge, naka-steady na yung backlight. Tapos busina tayo. Ayan. So inayos na natin yung wiring dito, wala tayong ginawang passing combo lights. So as is pa rin sa wiring, inayos lang natin yung mga salabat-salabat. Tapos ito yung kanyang blue water. Alright, ayan no. Okay. Tapos yung high and low ng kanyang headlight. Low, high, low, high. Tapos signal light, yun pa rin. Ayan. Ayan. So wala na problema mga katropa. Tapos ano pa ba? So yun lang. Ito, balik na rin natin to, touch sensor. Oh, ayos oh. Ayos oh. Ayan. Sa mga gusto magpa-troubleshoot sa akin dyan mga katropa or magpa-wiring, i-message nyo lang mga katropa sa aking mobile number 095652199709. So shoutout kay Miguel tsaka daddy niya. Ano pangalan niyo daddy? Randy po. Randy, ayan. So shoutout sa pamilyang ito. Kasi dito tayo gumawa mga katropa. Shoutout si Sir. Ito yung ginawa natin ng motor. Siya yung may-ari. Okay? Ella. Ayan. So
Doray. Doray. Ma'am Doray. Thank you sa pag-accommodate sa akin dito. Ingat din na. Okay. Bye-bye. So ayan mga katropa, natapos rin yung ating pag-troubleshoot sa Sniper 150 na nagkaroon ng error 12 at 15 sa TPS at nagkaroon din siya ng error 96. At ang problema pa, namamatayan si Idol sa gitna ng biyahe. So nakita nyo naman yung ating pag-troubleshoot kanina ay matyagaan po talaga. At yung mga wiring na sa labat inaayos na rin natin para isang gawaan lang, para hindi na si Sir maghanap ng ibang gagawa para magpaayos sa kanyang wiring. Kung sakali nagustuhan mo yung ating motovlog mga katropa, ang ating video, ay huwag mong kalimutang mag-follow sa aking Facebook page, TikTok, at mag-subscribe sa aking YouTube channel. So this is Light Moto mga katropa. Ride safe and God bless. Thank you. Bye-bye.